Ito mga kaibigan, inyo pong pakinggan. Talagang hindi patitinag, hindi susuko, lalaban at maninindigan. Si General Nicolas Torre III ng CIDG tungkol sa mga fake news na ginagawa ng mga vlogger, especially ang mga kritiko ng administrasyon na identify na Duterte vloggers. Ito yun, no? Really feel harassed and violated dun sa picture niya. Ang problema sa mga vloggers na to, dal-dal, ayaw namang isulat, ayaw namang pirmahan ang kanilang mga claims para masagot natin ng maayos. Kaya I really don't want to dignify those kinds of accusation. Yeah. So, balinaw po. Na sinasabi niya, magaling magsalita, mga iingay daw, pero ayaw naman hong humarap sa tamang proseso. Ano bang proseso? Ay di isulat nila yung kanilang mga reklamo, yung kanilang mga counter affidavit na tinatawag o sinumpaang salaysay doon sa kanilang mga sinasabi. Hindi raw ginagawa. Pero nakakasira sa reputasyon ng tao, lalo na kay General Torre. Kaya po yan. So dahil dyan, sa akin pong opinion at analysis dito, ay talagang sasakit ang ulo ng mga fake content at fake news na galawan ng mga vloggers na yan ang ginagawa. Pati yung mga fake picture, fake video, katulad nung gumagawa ng siksikan yung crowd sa rally, hindi naman talaga totoo. Dinoktor lang yung, inedit lang nila. Yung pagbibigay ng pera umano sa politiko, hindi rin naman mapatunayan. At ang pinakamalala nga, yun yung palabas ng picture na si General Torre ay nasa hospital na hindi naman totoo. So lahat yan. Kasi ang kamalasan at talagang sukdulan nakakaharapin ngayon ng mga fake content at fake vlogger, fake news na mga vlogger, kritiko ng administrasyon, ay si Torre po ay kakaiba ang galaw. Talagang kinakasuhan, kaagad-agad, ang bilis niya mag-file ng kaso. At pag nakakita ng ebidensya na hindi naman pwedeng i-deny, kasi ang mga video at topic nitong mga kritikong ito ng administrasyon nakapublic. Kaya napakadaling kunin ng ebidensya doon sa paninira. Alam nyo, kahit na anong tapang nyo, galing nyo, talino nyo sa pagbablog, kung hindi fake news, alam problema yun. Kung kaya nyo panindigan na yung sinasabi, pwede yun. Pero kung puro fake picture, fake video, fake topic, kaya nga fake content, abay mayroon hong mananagot dyan. At tama ang ginagawa ni General Torre. Hindi niya ginagamitan ng kamay na bakal, hindi niya ginagamitan ng harassment, dinadaan niya sa proseso ng batas. Iimbestigahan, kakasuhan. Katulad ng John Abines na nagwawala doon sa Cebu, ay naku, tutuluyan ka. Dahil hawak na ng CIDG yung cellphone mo at laptop mo, ang daming na-discover doon na mga paninira mo sa administrasyon nang wala nga sa lugar dahil fake at paninira kay General. So nahawakan na, nakontrol na ng CIDG ang ebidensya. Ngayon, nabalita ko, nagwawala pa rin yung vlogger ng Duterte yan na sinasabi, puro harassment daw. Ang dami raw issue sa gobyerno. Bakit siya? Ay, kayong gumagawa ng kalokohan eh. At hindi lang ka ikaw. Lahat ng mga vloggers na kritiko at identify sa mga Duterte na mga fake ang lalawan, lahat kayo mananagot. Marami nang kanasuhan. Diba? Si Banat Bay, ang dami ng kaso niyan. Kinasuhan ni Torre yan ng inciting to sedition. Kinasuhan ni Trillanes yan ng libel dito sa Quezon City prosecutors. Kinasuhan niya ni Saldico ng libel dun sa Bicol. Ang daming kaso. Kasi yun nga po ang tamang pamamaraan. Hindi naman pwedeng hindi po kasi pananagutin yung mga fake news na ganyan. Maliban lang po kung ano man ang topic nyo at meron kayong pagpapatunay or opinion nyo na tamang opinion, wala akong problema. Pero yung pag-aakusa at pagdidiin, pagkatapos hindi naman totoo, yan ang labag sa libel or batas tungkol sa libel. Cyber libel o yung libel tungkol sa revised penal code at lahat ng mga batas, yan po ang tatamaan. So, ingat na lang kayo. Sinampulan na actually ni General Torre, tuloy-tuloy na yan yung mga hindi susunod at hindi magbabago ng mga content at topic na makapanira sa mga opisyal ng pamahalaan. Ayan, good luck sa inyo.
Sunod na ating pag-usapan, na banggit ko po yung fake na mga picture at video sa crowd. Kasama yan sa mga panluloko, panlililang. Although, political propaganda yan. Katulad po nangyari doon sa kailang rally sa Cebu. Na pinapalabas nilang napakaraming tao, siksikan sila ron. Hindi naman totoo yun. Ang may tao lang ay yung harap ng stage, yung likod at gitna, halos wala. Yung totoong crowd. So talagang ini-edit nila. AI o kung ano mang pag-i-edit ang ginagawa nila. Na kunwari pinagkukumpul-kumpul ang tao, pinararamin tao, pero hindi. All mga file video, file picture sa ibang mga events. Dito, hindi lang dito, baka sa abroad, pinapalabas nila ron. So marami pong mapanlin lang. Okay? Ang gumagawa niyan ay yung hindi makapagbuo, hindi makapag-organisa ng lehitimong tao, ng lehitimong mamamayan, ng lehitimong followers at supporters. Yan, pag hindi nagawa, gumagawa sila ng paraan sa pag-fake, pag-i-edit po ng video at picture. Again, sinong gumagawa niyan? Alam mo na, kasi sila ho yung madalas gumagawa ng fake. Katulad ng video at picture ni Pangulong Marcos na di umano'y gumagamit ng illegal drugs. Sabit sila lahat doon. Fake talaga yun. Ala talaga eh. Hindi naman natin pinagtatakan ito dahil in-expose na, mayroong nag-expose na. Hindi ko alam kung totoo yun, pero in-expose na ho ni Attorney Melvin Matibag na meron daw ho talagang mga troll at mga nasa social media ang nagpagamit at ginagamit ng mga Duterte. Lalo na ho dito sa impeachment against Sara Duterte. Talagang pinapakalat nila, kina-counter nila. Tinitira yung mga congressman at mga senador. Tinitira yung ibang mga nasa gobyerno. Binabaligtad kasi raw yan talaga ang operation nila. Na-expose pa nga, may pera pa daw involved. May magkaano? Ang liit-liit na pera, 50,000 pesos bawat grupo. Di ba ang liit, no? O kung magkaano man ang bayad, di ba ang babaw ninyo? Sa halagang maliit na pera, nagpapagamit kayo na hindi naman ho yan makatwiran at hindi naman ho papaniwalaan. Ngayon nagkabukuhan na. Ay alam nyo, may credible yung pahayag ni attorney at yung sulat, yung artikulo ni Attorney Melvin Matibag. Ayan po ay dating Secretary General ng partido ni Duterte, PDP Laban. Dating Cabinet Secretary, Secretary to the Cabinet. Talagang malapit yan kay Duterte noon. Alam na alam niya ang galaw. Kaya alam niya na hanggang ngayon gumagalaw pa rin yung mga troll, buzzer at mga vlogger ng kampo nila para ho siraan ang gobyerno. Ang problema ay itong si Atty. Matibag ay hindi na niyo kakampi. Iniwanan na kayo. Nag-resign siya dyan sa posisyon na Secretary General ng partido at iba pa. So alam niya at yung kanya sinasabi ay base sa kanyang personal na experience at pagkakilala. So matindi. Hindi nila masagot. Hindi nila masagot yung expose na yan. So bilang paalaala, malasakit na rin, dahil lahat naman tayo Pilipino, itigil na po ninyo yan dahil nandiyan si General Torre. Hindi talaga kayo palalampasin yan pagka may nagreklamo sa kanila na mali ang inyong topic, content at saka fake news. Talagang kakasuhan kayo. Dahil yan ang sinabi ni Torre. Kaya nga siya nilagay dyan siguro ng PNP. Hindi lang yung pagiging regional director ng Region 11 sa Davao. Tapos na ron. Ginawa siya director ng CIDJ. Nationwide ang sakop niya. Basta may nagreklamo sa kanila, kaagad-agad akso na niya. Kung wala man reklamo, siya mismo bilang tao, bilang pulis, siya yun magiging complainant laban sa mga fake news, laban sa mga kritiko ng administrasyon na nagpapabagsak sa gobyerno ng below the belt o wala sa lugar. Ayan ang matindi. Kaya may tuturing natin ang general na si Torre ay hulog ng langit para ho sa kabutihan at pagdisiplina sa mga abusado o mga abuso. Kasama dyan ang mga troll at buzzer at yung mga vloggers na iniisa-isa na niya talaga. Marami na siyang kinasuhan. Magtutuloy-tuloy yan pag hindi kayo tumigil. Please like, share ng video.